easy po. Number 1 po ang edge po natin is meron po tayong COD. Ang COD po, as we all know po, nakakahatak siya sa mga buyers natin para bumili sa shop natin. So, once na nag-order po tayo kay Black Arrow and LBC, automatic po sa shop natin magkakaroon tayo ng COD option para kay buyer po. Yun po yun yung pinaka-edge po niya for the non-integrated. And also po, ang integrated natin, pag nag-arrange po tayo ng booking, sa app po natin magagawa siya and all the tracking po, makikita natin lahat sa app po. So, hindi nyo na po kailangan pumunta sa website ni courier po para check nasa na may item ni buyer. Pwede nyo rin po sabihin kay buyer na, sis, check nyo po dun sa app, may kita nyo po dun kung nasa na po yung items natin, kung for in transit na po, may kita din po nila dun kapag nabigay nyo na yung item kay courier po. So, lahat po ng tracking, lahat ng booking, makikita po natin lahat sa app natin. Ang non-integrated na po, naman po natin, for Zoom po, ang booking po nila, kailangan po nilang pumunta sa Zoom courier website po. So, from there po, kailangan nyo pa po mag-sign up. And kailangan po doon kayo mismo magbubook and doon nyo po itatrack lahat ng orders po natin kay buyers. Lahat ng mga pinadala nyo kay buyers, doon nyo po siya itatrack. So, ang tracking number po natin doon is yung order ID po ni buyer. So, yun po ang pinaka-difference with regards sa integrated and non-integrated po. Next is yung delivery lead time. For all couriers po natin, ang delivery lead time po natin is 2 to 3 working days for Metro Manila. For provincial po is 5 to 7 working days. Take note lang po for the return to seller po, yung mga hindi natin inaasahan na kunwari, hindi na po tinanggap ni buyer natin, or meron pong problema sa address ni buyer, mababalik po sa atin yung item. So, ang lead time po yan is times 2 ng delivery lead time. So, for Metro Manila po, let's expect at least 6 working days po, and for provincial po, at least 14 working days bago po mabalik sa atin yung item natin. Next is, once na nagkaroon na po tayo ng push notification, let's say wala pa po kayong free shipping. Sino po ba dito yung hindi pa po under ng free shipping? So, lahat tayo naranasan na magkaroon ng push notification. So, once na nagkaroon po tayo ng push notification, regarding po doon na na-approve tayo, regarding sa courier po natin, una po natin gagawin is pumunta tayo sa My Shipping. From there, makikita po natin yung shop settings po natin. Makikita ninyo kung ano yung in-approve sa inyo ni Shopee. So, for this example po, lumalabas si LBC Integrated, Black Arrow Integrated, and Zoom Courier. Take note lang po sa iba po kasi ang iniisip, ay naaprubahan ako for free shipping. Pero ang nakikita po kasi nila is LBC Express. Take note lang po, ang LBC Express is different po sa LBC Integrated. Ang LBC Express po, yun po yung, hindi po sa under kay Shopee po. So, kayo mismo ang magpapadala sa normal procedure ng LBC po. Unlike pag LBC Integrated, yun po yung under kay Shopee, which is under po integrated process po tayo. So, yun yung difference kasi yung iba, nagkakaroon po ng problema regarding doon. So, once na nakita nyo po naka-enable na siya, kailangan po naka-check siya para po malagay natin siya sa lahat ng products po natin. So, next step po na gagawin natin after po natin siyang ma-enable, doon po sa shop shipping settings po natin, kailangan po natin pumunta doon sa seller center. Sino po ang merong seller center po dito? Nakapag-access na po ng seller center? Yes, ma'am? Okay. So, yung iba hindi pa po familiar, pero yung access naman po doon, kung ano po yung access ninyo sa app, yung username and password, same lang po siya. Yun lang din po yung gagamitin nyo para makapag-access po kayo ng seller center. So, ang seller center natin, seller.shopee.ph. So, take note nyo na lang po kasi after nun, wala tayong ibang way para ma-edit po yung mga products natin, kundi kailangan nating mag-login sa seller center po. So, once na naka-login na po tayo, ito po yung homepage ng seller center. So, pumunta po tayo dito sa My Products, and then yung batch actions po natin, lalabas po doon kung add new products tayo or edit existing product. So, ang gagawin po natin dito is i-update po natin lahat ng SKUs na meron na kayo sa shop. Since kung meron na kayong mga products noon, bago pa po kayo nag-apply for free shipping, pag nilagyan po namin kayo ng free shipping, kayo po mismo ang mag-update ng lahat ng products niyo para mag-order doon sa courier na binigay po namin sa inyo. So, kailangan po natin siyang i-edit yung existing products natin. Once na tinagel po natin yon, ang pipiliin po natin is option 2, which is yung shipping fee options.
So, i-update po natin yung mga SKUs natin para mag-gather po sa courier. Next na page po na lalabas is kailangan po natin pindutin yung downloads para ma-downloads po lahat ng mga SKUs natin, lahat ng products na in-upload na po natin para po isahan po natin siyang i-update, para hindi po natin isa-isahin i-update po. Once na nag-download po, lalabas po yung Excel file. Pag lumabas po yung Excel file, makikita nyo po lahat ng products po ninyo doon sa shop. And then, meron kayong makikita po dito regarding sa shipping po natin. So, lahat na naka-enable po kanina sa product level shipping ninyo, lahat na naka-enable po doon, lalabas po dito sa Excel file. So, once na nakita nyo po si Black Arrow, ang kailangan nyo pong gawin dito, palitan is yung, kung isi-switch nyo siya, i-on natin or i-off. I-off nyo lang po siya if aware kayo na hindi po kakasya doon sa pouch ni courier yung item natin. So, i-off na lang po natin para po once na may nag-purchase po sa inyo, hindi kayo mahasa na sabihin pa na, sis, mag-repurchase na lang tayo kasi hindi siya mag-under ng free shipping kasi lag pa siya doon sa pouch ni courier. Kasi lahat po ng hindi magkakasya sa pouch ni courier, hindi po siya mag-under ng free shipping. And hindi rin po siya tatanggapin ni courier kahit nag-book po kayo ng pick-up. So, lahat po ng items na yun para hindi po tayo ma-hassle sa lahat ng cancellations, para hindi rin po maganda dun sa usapan ng kay buyer, i-off na lang po natin siya. So, yung iba po, pwede natin i-on. And then, yung shipping fee options, dito po, mamimili kayo kung saang pouch ba kakasya yung item natin. So, later po, ipapakita ko po yung sample sa inyo after the event, kung sino po yung may gustong makita yung mga sample ng pouches natin, kung ano yung mga sizes. Pero dun din naman po sa mga website ng courier, makikita nyo po doon kung ano yung mga sizes ng pouches. Pero later magpakita ko din po para din ma-check nyo sa mga items niyo kung ano po ba yung tamang size para doon sa item natin. So for this one po, kailangan nyo pong mamili ng 0 to 3 po. So meron tayong small, medium, large na pouch kay Black Arrow po. So pag napili nyo po yun, okay na po lahat, na-update na natin. Kailangan nyo po siyang i-download, ilagay dito sa Seller Center. So select file po tayo, i-import po natin yung Excel file. Pag sinave nyo po, normal lang po. No need na i-CSV file nyo po siya. As Excel workbook lang po, okay na po yun. Once na successful po, may lalabas po sa atin na ganitong pop-up. So, congratulations, since successful po yung pag-upload natin. Once na-upload po natin, lalabas dito lahat na in-update po natin. So, for this one po, kanina in-off natin. Kanina po, hindi natin siya nalagyan ng sizes. Ginawa natin siyang 0. So, for this one, kunwari, nagkamali po kayo, ay, na-0 ko siya. So, dito po, pwede po natin siyang baguhin pa rin, pero isa-isa na po natin siyang babaguhin. So, for this one po, pwede nyo pa rin siyang pindutin. Pag pinindot po, lalabas naman po dito yung mga sizes. So, pwede nyo pong piliin kung anong size yung dapat po. Take note lang po dito sa I will cover the shipping fee. Make sure lang po na hindi po siya naka-check. Kasi kapag naka-check po siya, pag may bumili po sa inyo, mababawasan po yung escrow sa inyo kung magkano yung shipping fee na nakalabas po doon. So, baka magtanong nyo, ay, 500 pesos to, pero bakit naging 450? Kasi yung shipping fee po, nabawas sa inyo kasi naka-check po yung I will cover the shipping fee. Take note po natin na dapat po hindi po siya naka-check. Next is pag nakapili na po kayo, so pwede nyo siyang i-edit ulit, so nag-green na siya dito. Pag okay na po lahat ng editing natin, ang next na gagawin natin is i-check po natin lahat sa sides. So meron po dong select all para po ma-check lahat ng mga products na in-edit natin. And then click lang po natin yung save. Click lang po natin yung save. Once na click na natin yung save po, automatic po, may lalabas, magre-refresh po yung page and lalabas na kayo doon sa mga products niyo. Para po sure tayo kung naging successful ba or hindi, try nyo pong pindutin yung isang SKU. Dapat po pag pinindot yung isang SKU, automatic lalabas na po doon si Black Arrow. May kita na po doon yung truck, green truck, saka yung Black Arrow na name po doon. So once na nakita nyo po yun, successful po yung pag-update nyo po ng mga SKU. So importante po na magawa po natin yung mga steps na yon para po pag may bumili sa inyo si buyer, automatic mag-under po siya ng free shipping. Okay? So, if ever po na meron tayong mga questions or gusto nyo pa po na clarifications regarding po sa logistics, kindly approach me na lang po after the event.
para matulungan ko po kayo sa mga questions po natin. Thank you!